Pinagdiwang po pala yung ika-126 na anibersaryo po ng Department of Transportation noong Enero 21. Ginamit po nila yung okasyon upang pag-ibayuhin po ang mandato po ng ahensya na pagandahin po ang transportasyon sa ating bansa ayon sa mga global standards ng sustainability, inclusivity at accessibility. Yan. Malawak ang saklaw po ng DOTR, Department of Transportation. Lahat po ng uri ng transportasyon ay nasa ilalim po nila. Kasama po active transport, mga bisikleta, public road transport, kaya po ng two-wheel, three-wheel, tricycle, taxi, UB Express, DNBS, PUJ, PUB, at lahat po ng for-hire na vehicle nasa ilalim ng Department of Transportation. Siyempre, ganun din po ang ating mga railway, ganun din po ating mga air transport, pati water transport na nasa ilalim din po sila. So, kulang yung ating program kung isa-isahin po natin ang mga project sa ilalim po ng DOTR sa dami po ng kanilang sinasaklaw. Kaya pagtutuunan na lang po natin yung mga projects po na matagal na po nating inoobserbahan simula na pong mag-umpisa ang ating programang Good Trip. Halimbawa po, itong Active Transport Project. Nakatuon po itong Active Transport Project sa mga people-oriented mobility gaya po ng paglalakad, pagbibisikleta, paggamit mga non-motorized na sasakyan, di padyak halimbawa, at yung mga light electric vehicle tulad po ng mga kick scooters o mga maliliit na e-bike na hindi ho umaabot sa 25 kilometers per hour po ang takbo. Nakapaglatag na po ang Department of Transportation as of now ng 900 na kilometro po ng bike lane sa 4 na pong syudad dito po sa National Capital Region, sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Bicol Region, Western, Eastern, and Central Visayas hanggang dyan po sa may Davao Region. Nakapagtapos na rin po sila ng paglalagay po ng 228 completed end-of-trip facilities para po sa mga siklista dito po sa Metro Manila, Metro Cebu at sa Davao. Ito po yung mga parkingan po ng bisikleta o bike racks, yung mga lagayan po ng gamit kaya ng locker, hilamusan o paliguan, o yung mga facilities po kung saan pwedeng mag-iwan po ng gamit ang ating mga siklista o yung mga gumagamit po ng mga non-motorized at light electric vehicle. Ang kabuuang target po ng Active Transport Project ay makatapos po sila ng 2,400 na kilometro po ng bike lanes sa buong bansa pagdating po ng 2028. Sa Public Transport Modernization Program o sa PUB Modernization, yung dati pong pangalan po niyan, sa kasalukuyan po, sa huling balita nila, 86%, 86% na po ng mga prangkisa ng mga driver at operator ay sumama na po sa consolidation. Tungo po sa pagbubuo po ng mga kooperatiba at korporasyon na makikilahok sa public transport modernization. Pagkatapos po niyan, nakatuon ngayon po ang programa sa trabaho po ng mga LGU na sila po ang in-charge sa paggawa po ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP para siguruhing sustainable at profitable ang mga ruta po ng mga modern transportation. LGU po ang magagawa po ng plano dahil sila po ang nakakaalam dun sa kanilang lugar. Sa 1,591 na LGU sa Pilipinas, 1,170 na po ang nakapagsumiti
ng kanilang LPTRP plan o sila po nakapag-submit na po sila dyan. O 73.5% po lahat ng mga LGU. Meron na po silang sinumite. At dyan po sa mga sinumite, 222 o 19% po ng isinubmit ay aprobado na po at tumatakbo na. Meron na rin pong 80 LGU ang naglabas po ng Memorandum Circular na pinapayagan na po ang LTFRB na tumanggap po ng aplikasyon ng prangkisa sa kanilang mga LPTRP na ruta. Sa Davao Public Transport Modernization Program, po sa Davao po ito, ito po ay 672 na kilometro po ng network ng mga kalsada kung saan nagkakonekta po ang 29 na ruta mula po sa 5 terminal. Galing po ang pondo po nito sa Asian Development Bank at kasalukuyan pong inaayos ang mga right-of-way at pagbili po ng 1,000 bus kung saan 300 po dito ay electric. Ito po ang mga gagamitin dito po sa Public Transport Modernization Project ng Davao. Ayon po sa kanilang pagtansya, 700,000 hanggang 1,000,000 pasahero kada araw po ang maisasakay po nitong network na kanilang ginagawa na balak pong buksan pagdating po ng 2026. Malapit na po yan. Ito naman po sa Cebu, yung Bus Rapid Transit. Meron po itinatayo dyan, 35 kilometers na linya po ng Bus Rapid Transit sa gitna mismo ng Cebu City. Hanggang palabas po yan. Hindi lang sa Cebu, lumalabas din po yan. Lalagyan po yan ng 22 istasyon papasok at palabas po ng Cebu City. Ginagawa na po yata yan sa kasalukuyan. Sa partial operation po, na target po nila ay sa 2026, 116,000 na pasahero kada araw ang pwede po nilang maisakay. At kapag full operation na po sa 2027, 164,000 na pasahero po ang pwede po nilang ihatid kada araw. Ang North-South Commuter Railway, na banggit po natin kanina nung binalita natin yung paglilipat ng eroplano, turboprop airplane sa Clark. Itong North-South Commuter Railway, 147 na kilometro po yan mula po sa Pampanga, dadaan ng Bulacan, Metro Manila hanggang Laguna. Pag ito po ay nabuo, pwede na pong magbiyahe mula po sa Clark International Airport sa Pampanga hanggang Calamba, Laguna sa loob ng 2 oras lamang. Ito yung binabanggit po natin. Critical po ito para po lumaki o marami pa ang gumamit ng Clark International Airport kung mayroong serbisyo ng tren na diretso po sa airport, di ba? Halimbawa, galing po kayo ng Manila, sasakay ka ng NSCR at bababa ka na mismo doon sa airport. Katulad po naman ginawa sa mga ibang bansa tulad ng Narita, galing Tokyo, 2 oras po na tren po yon. As of October 2024, ang overall construction progress po ng NSCR, ito po Tutuban to Malolos ay 45.35% na raw po. Malolos to Clark ay 51.5%. At Manila to Calamba ay 9.23%. So, pag sasamahin pala natin ito, yung Tutuban to Clark, more or less, ang average ito ay 50% na po ang na-achieve po sa trabaho po nila. Ang Clark to Valenzuela segment ay target po nilang buksan sa katapusan po ng 2027 o kung ma-delay ay pagpasok po ng 2028. Ang Metro Manila Subway, ang tinaguri ang crown jewel of mass transport dito sa ating bansa. Dahil ito po ay tatagos sa buong Metro Manila
napakarami po yung mga kababayan na nag-aabang po dito. Kasama na po tayo dito. Ako mismo, pagbuo na po itong subway, ay hindi na po natin kailangang gumamit po ng pribadong sasakyan para makabiyahe dito sa Metro Manila. Ang latest, pinaandar na po, kailan lang, yung isang tunnel boring machine na bubutas po ng tunnel dyan po sa may Camp Aguinaldo Station. Bantang Santolan po ito. Sa kasalukuyan, 10 tunnel boring machine na po ang nandito po sa ating bansa. And as of December, ang overall construction progress po nitong Metro Manila Subway ay 18.24%. Tayo po ay madalas po dito sa banda po ng Kapitolyo at Barangay San Antonio ng Pasig. Talagang linggo-linggo binabantayan po natin ang progress po ng ginagawa po nilang istasyon dyan po sa may Shaw Boulevard at Meralco Avenue. Sa labas po parang maliit ang progress na nakikita natin. Ewan lang natin doon sa loob. Ayon po sa mga pahayag ng mga tao po ng Department of Transportation mula po sa Secretary hanggang sa mga Undersecretary, ang partial operation po mula Valenzuela hanggang North Avenue ay sinasabi po nila sa 2028. Yan po ay ihahabaan po nila hanggang dito po sa may Ortigas pagdating po ng 2029. At ang buong Metro Manila Subway ay inaasahang magiging fully operational pagdating po ng 2031. MRT-7, ito po sa mga taga-Fairview, kitang-kita naman po ninyo yung ginagawang MRT-7. At samantalang kayo po ay naiipit ng traffic sa Commonwealth Avenue, ay inaaliw muna kayong makita itong ginagawang MRT-7. As of December 2024, nakaraang buwan, ang overall progress rate po ng MRT-7 ay 74.23% na po. Ayan. At kung minsan may mga nakikita po kayong mga bagon na tumatakbo po dyan o tren na tumatakbo na tinitesting, ito po, 87 doon po sa 108 bagon na in-order po nila para sa MRT-7. 87 na po ang nandito po sa Pilipinas as of November. Mayroon na itong mga progress na nakita po natin as of October, yung Tandang Sora Station ay 88.35% tapos na. Ang Don Antonio Station ay 90.32% tapos na po yan. Ang Batasan Station ay 98.94% at ang Manggahan Station ay 93.21%. So halos tapos na po itong mga istasyon na yan, di ba? Konti na lang po yan. Baga, mga dekorasyon na lang siguro ang kulang. Pero hanggang ngayon po, wala pa pong anunsyo ang San Miguel Corporation kung kailan po tatakbo itong MRT-7 kahit partial operation. Yung mula po sa North Avenue hanggang Fairview, kahit hindi na po dumating hanggang San Jose del Monte. So, inaabangan po natin ang anunsyo wala po sa San Miguel Corporation Infrastructure kung kailan po nila balak buksan ang MRT-7. Marami po ang literally nakatunga nga po at hinihintay po ang pubukas ng MRT-7. Sa LRT-1 Cavite Extension naman, ito maganda, binuksan na po partially itong Cavite Extension. Yung Phase 1 po, binuksan po noong Nobyembre, kaugnay po nito ng 5 istasyon. Ito po yung sa may Redemptorist Asiana, MIA Road, PITX Station, Asia World din yata ito, Ninoy Aquino Avenue Station at yung Dr. Santos Avenue Station o dating tawag po sukat po yan. Sa mga report pong inilabas, meron na pong 80,000 na bagong pasahero na dagdag po sila na sumasakay po sa LRT-1 kada araw po mula nang buksan po itong Phase 1 ng 5 istasyon.
Naharap naman po sa problema ng right of way yung natitirang 3 istasyon po ng LRT1 Cavite Extension. Kaya nga tinawag na Cavite po yan eh. Yung Las Piñas, yung Zapote, at yung Bacoor. So hanggang sa ngayon ay hindi pa po bukas yung Cavite side. Yung lalatagan po sana ng Riles patungo po sa may Las Piñas Station, tinayuan po ng flyover ng DPWH. So kailangan po nilang ihanap kung saan naman idadaan ang Riles nitong LRT1 Cavite Extension.